Bakit dalawa lang kayo ng papa mo sa drawing mo? Tanong ng intermitidang kaklase ni Princess. Sa akin, 3. Sina mama, papa, at ako. Ikaw, 2 lang? Kawawa ka namang bata. Kumunot ang noo ni Princess habang iniintindi ang mga sinasabi ng kaklase niya. Hindi niya maunawaan kung paano siya naging kawawa kahit 2 lang sila ng papa niyang si Lando. Hindi niya nakikitang kawawa ang sarili dahil masaya naman silang mag-ama sa buhay. Bakit naman kami magiging kawawa ng papa ko? Hindi naman kami kawawa, masaya naman kami, sabi ni Princess at itinuloy ang pagdodrawing. Tinawanan naman siya ng kanyang kaklase. Kasi wala kang mama. Napanguso naman siya. Iniwan na kami ng mama ko. Ibig sabihin, hindi niya kami mahal. Pero ang papa ko, alam mo ba, mahal na mahal niya ako. Kahit walang mama, kayang-kaya niya ring maging mama. Siya palagi ang nagluluto ng pagkain sa amin, ng baon ko, naglalaban ng mga damit namin. Sobrang galing kaya ng papa ko. Ang dami-dami niyang lakas para alagaan ako. Kaya hindi ako kawawa. Hindi naman naghahanap ng mama si Princess. Sapat na sapat sa kanya ang papa niya. Ramdam niya ang pagmamahal nito. Hindi niya ipagpapalit sa kahit na anong bagay si Lando. Ang tagal ng sundo mo, Princess ah! Natatawang sabi sa kanya ng bantay sa gate ng school. Napatunghay naman siya muli sa pagguhit sa sahig gamit ang dulo ng payong. Naghahanap pa po yun ng ginto. Kapag matagal, ibig sabihin, kaunti pa lang po ang ginto. Humalakhak naman ang bantay. Ginto ang tawag mo sa mga kalakal ng papa mo. Ngumiti naman si Princess. Apo, kasi po kapag may kalakal si papa, may pagkain po kami sa lamesa. May baon po ako, may pangbayad po kami sa tubig saka sa ilaw, at marami rin pong nauuwing laruan si papa. Ang ganda-ganda ng pagpapalaki sa'yo ni Lando, ano? Kahit paloko-loko yung nanay mo, hindi na mahalaga dahil sobra-sobra naman ang binibigay ni Lando sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti, tapusin mo ang pag-aaral mo, magkaroon ka sana ng magandang trabaho. Siguradong magiging masayang tatay mo kapag ganun. Sabi pa ng bantay sa kanya. Maya-maya dumating na rin naman ang kanyang ama na dumungaw pa sa gate para lang makita siya. Anak! Papa! Tuwang-tuwang sabi niya at tumakbo agad papalapit sa ama. Naiwan niya pang bag sa upuan kaya ang bantay na ang kumuha para sa kanya. Papa, ang tagal mo naman po. Siguro nahirapan ka po sa paghahanap ng ginto, no? Tumawa naman si Lando. Siyempre, naghanap pa. Pasensya na, nahuli ako ng sundo. Naghintay pa tuloy yung prinsesa ko. Ikaw talaga, kunin mo yung bag mo. Iiwan mo pa talaga gamit mo yon. Ibinigay ng bantay sa gate ang mga gamit ni Princess. Eto na paring Lando, inip na kayo hihintay ang anak mo. Tinanggap naman yun ni Lando. Salamat pare kaya kahit mahuli ako ng sundo, hindi ako gaano nag-aalala. Wala yon. Trabaho ko rin naman na magbantay ng mga bata dito na wala pa talagang sundo. Saad pa nito. Nag-usap ang dalawa ng kung ano-ano, kaya umangkas na si Princess sa kolong-kolong ng kanyang ama. Madaldal pa naman si Lando, kaya kung saan-saan napupunta ang usapan. Papa! Tawag ni Princess sa kanyang ama. Ibili mo po ako ng manggang may bagoong. Yun po Lumingon sa kanya si Lando bago humarap sa bantay sa gate. Sige na pare, mauna na ako. Naiinip na rin tong anak ko. Mabilis na lumapit sa kanya si Lando. Anong gusto mo? Mangga? Tumango naman si Princess. Apo, 2. Parang masarap po kasi. Humalakhak naman ito. Asya, sige. Bibili kita pero ipaplastic ko na lang Sa bahay mo na kainin. Baka magkaroon pa ng mansyang uniform mo. Ang dungis-dungis mo pa naman kumain. Marahan naman siyang tumango. Pagkatapos siyang ibili ng kanyang ama, umuwi na rin naman sila. Marunong na naman si Princess magbihis nang walang tulong ni Lando. Ano? Okay ka lang ba dyan? Tanong ni Lando. Aka na yung uniform mong siguradong maasim na naman. Napanguso naman siya at iniabot ang kanyang damit. Ikaw nga po ang amoy maasim. Maligo ka na po, Papa. Tumaas naman ang mga kilay ni Lando. Maasim ka rin. Ako ang papa mo kaya mana ka sa akin. Hindi nga. Bakit magmamana po ako sa'yo? Maganda ako tapos ikaw naman po, pangit. Biro niya sa kanyang ama, sabay hagik-hik. Nagbiruan pa silang mag-ama,
Kaya puro tawa silang dalawa sa loob ng bahay. Gustong-gusto kasi ni Princess na palaging asarin si Lando. Hindi naman din nagpapatalo ang kanyang ama at inaasar din siya nito. Tama na, ayoko na. Manood ka na lang muna ng TV dyan sa sala. Pakukulaan ko mamaya ang mga nakuha kong mga laruan sa pangangalakal kanina. Para naman maging laruan mo na agad. Sabi ni Lando sa kanya. Nagtatalon sa tuwa si Princess. Yay! May madadagdag na naman sa mga laruan ko. Marami siyang laruan. Kahit isang beses, hindi siya nabilhan ni Lando ng bagong laruan. Gayunpaman, hindi nagreklamo si Princess. Masaya naman siya sa mga laruang nakakalakal ng kanyang ama. Magaganda rin naman para sa kanya. Halos lahat ng mayroon sa bahay nila galing sa basura sa mga bagay na kinakalakal ng kanyang tatay. Pero para kay Princess, may bahay sila na puno ng sigla at pinakamaganda sa lahat ng bahay na napuntahan niya. Sige na, magluluto na ako. Saad ni Lando. Napanguso naman si Princess. Ano pong ulam, Papa? Ano pa, Eddie, ang paborito ng prinsesa ko na sinigang na hipon. Pero, tig-2 piraso lang tayo, anak. Mahal ang hipon, Princess. Pero madami namang gulay kaya dapat kakain ka rin ng gulay para malusog at bundat yung tiyan mo. Natatawang sabi ng kanyang ama. Nagsasayaw si Princess sa sobrang saya. Yay! May hipon tayo! Silang dalawa lang ni Lando, pero buo ang pakiramdam ni Princess. Hindi siya nakaramdam ng kahit na anong kawalan o pagkukulang. Hindi niya na nga hinahanap ang kanyang ina na sumama na sa ibang lalaki. Lumipas ang mga taon, sila pa rin na mag-ama ang magkasama. Masaya pa rin naman, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ni Lando para kay Princess. Papa, ikaw talaga. Ang tagal-tagal mo po. Pinamiwangan niya ang kanyang ama na marumi na at punong-puno ng dumi ang mga kamay. Sabi ko naman po mamaya na yan. Bukas na rin. Gabi na nag-aayos ka pa po ng mga kinakalakal mo dyan. Tumuhay sa kanyang tatay niyang mata na lang yata at ngipin ang maputi sa sobrang dungis. Tumanda ka lang ng kaunti. Para ka na dyang nanay na hindi mapaanak. Daig mo pa si Aling Rosana. Napakamot naman siya sa kanyang ulo. Papa, dapat hindi pinaghihintay ang pagkain. Luto ng sinaing, luto ng ulam. Ikaw na lang ang kulang. Ang tagal-tagal mo po. Bago magpapakapagod, kumain ka po muna para maraming energy. Tumayo ang kanyang ama habang tumatawa. Inakbayan pa siya, kaya mabilis namang umiwas si Princess. Pumunta siya sa likod nito at tinulak ito papasok sa loob ng bahay. Maligo ka na muna, Papa. Ang baho-baho mo po. Humalakak naman si Lando. Oo na, Nanay Princess. Liligo na. Ang kulit talaga. Bilisan mo po Kakain na po tayo. Magsasandok na po ako ng kanin at ulam. Saad ni Princess dito. Tumawa naman si Lando habang nasa loob ng banyo. Oo, bibilisan na po, Nanay Princess. Ganun lang ang daloy ng kanilang mga buhay. Mahalaga sila sa isa't isa, kaya mabuti ang kanilang turingan. Pero ang lahat ng saya na mayroon silang mag-ama, magbabago lahat sa pagdating ng isang trahedya sa buhay ni Princess. Papa, huwag ka pong mangangalakal ngayon Inayos ni Princess ang mga pagkain na niluto niya para sa kanyang ama. Nilalagnat ka Nagluto ako ng gulay na may malunggay, kalabasa sa katuyo. Initin mo na lang Ito rin po ang gamot mo. Bahagyang napangiti si Lando pagkatapos umubo. Ang bait-bait talaga. Sige na, mag-ingat ka sa pag-alis mo Sa tabi palagi ang daan, anak. Tumango naman si Princess at kinuha ang kanyang bag at payong. Opo, Papa. Ikaw din po. Huwag pong kakalimutan ng gamot mo. Dapat pag uwi ko po galing school, magaling ka na po Ngiti-ngiti naman ang kanyang ama. Opo, Nurse Princess. Magpapagaling na po. Napanguso naman si Princess. Ang dami-dami mong tawag sa akin. Sige na, tanda. Pahinga ka na po dyan. Tawang-tawa si Princess habang paalis na sa bahay. Bago umalis, inayos niya muna ang mga tsinelas ni Lando sa harap ng pintuan. Hindi siya makadiretso ng alis dahil nakita niyang makalat ang harapan nila. Siya patuloy ang nagwalis. Nang makitang maayos na lahat, naglakad na rin naman si Princess paalis. Pero bago pa siya makalabas sa eskinita, nagmamadali siyang bumalik sa bahay. Oh, bakit ka bumalik, anak? Tanong ni Lando sa kanya. Lumapit sa kanya si Princess at hinalikan siya sa pisngi. Nakalimutan kong magbabay. Babay, matanda kong papa.
Tawang-tawa naman si Lando kahit namamaos ang boses. Bye-bye! Ikaw talaga, bumalik ka pa. Mag-ingat ka, nagiging okay ng pakiramdam ko. Pag uwi mo, okay na ako. Mag-aral ng mabuti Apo! Sigaw ni Princess at nagmamadali na ulit lumabas. Muli siyang naglakad. Walking distance lang naman ang school kung saan pumapasok si Princess kaya hindi na siya namamasahe pa. Araw-araw siyang hinahatid ni Lando kahit hindi naman kailangan. Pero dahil may sakit nga ito sa araw na yon, si Princess muna ang pumasok mag-isa. Malaki na naman siya at malapit lang naman kaya wala dapat ipag-alala. Hi Mang Ben! Nakangiting bati ni Princess. Natawa naman ang bantay sa gate. Hi! Oh, bakit ikaw lang? Nasaan ang taghatid mo? Napanguso naman si Princess. May sakit po Ang tigas-tigas po kasi ng ulo ni Papa. Yan tuloy, nilagnat. Ganun ba? Sabihin mo sa Papa mo, magpagaling. May kinuha si Mang Ben sa lamesang nasa tabi nito. Siya nga pala, nagluto ng champurado ang asawa ko. Paborito mo to, di ba? Pinagdala kita. Kainin mo na yan pagpasok mo sa room at baka mapanis pa. Napangiti naman si Princess. Opo, kakainin ko po Mang Ben. Maraming salamat po. Pasabi din po kay Aling Lorna. Salamat. Pagkatapos niyang matanggap yon, umakyat na rin naman siya papunta sa kanyang classroom. Habang kumakain ng bigay na champurado, wala rin tigil ang bibig ni Princess sa kakadaldal sa mga kaklase. Matalino at mabait naman siyang bata, pero madaldal talaga siya. Para siyang magkakasakit kapag hindi siya nakapagsalita. Marami siyang palaging baong kwento. Kapag tulog na lang talaga siya tumatahimik. Pagkatapos ng klase, naghanda na rin naman sa pag-uwi si Princess. Umuulan pero hindi naman siya nag-aalala dahil may dala naman siyang payong. Habang marahang naglalakad pa uwi, mahina siyang umusal ng panalangin. Panalangin para sa kanyang ama na sana'y gumaling na ito sa lagnat. Natigilan si Princess sa paghakbang nang may taong tumigil sa kanyang harapan. Bahagya siyang tumingala at tiningnan kung sino yon. Bahagya siyang napaatras dahil hindi niya naman kilala ang lumapit sa kanya. Pero alam niyang malapit lang ito sa kanila. Halika, sumama ka sa akin, Princess. Pinapasundo ka sa akin ng papa mo. Nakangising sabi ng lalaki sa kanya. Muli siyang napaatras at bahagyang umiling. Hindi po kita kilala. Kaya ko pong umuwi mag-isa. Bago pa siya makalayo, mabilis nitong nahawakan ng kanyang braso at tinakpan ng bibig. Nagpumigla si Princess para makawala, pero hindi niya magawa dahil sa lakas nito. Walang nakakita sa ginawa sa kanya ng lalaki. Walang kahit na sino ang tumulong sa kanya. Hindi naman kita tutuluyan, Neng. Nakangising sabi sa kanya nito habang naghuhubad ng shorts. Higa ka lang dyan. Huwag kang malikot. Sunod ka lang sa gusto kong mangyari. Ayoko. Hindi. Aray! Malakas na sigaw ni Princess nang sampalin siya nito. Hindi lang sampal ang inabot ni Princess, kung ano-ano pang klaseng mga pananakit ang kanyang natanggap hanggang sa tuluyan na siyang nanghina. Tumulo ang mga luha ni Princess habang marahas na hinuhubaran ng lalaking pinagsasamantalahan siya. Gusto niyang sumigaw ng tulong, tawagin ang kanyang amang si Lando, pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mas lalong bumagsak ang malakas na buhos ng ulan. Hinang-hina si Princess. Wala siyang ibang maramdaman kundi sakit sa katawan. Binuhat siya ng lalaki at basta nalang iniwan sa kung saan. Sugatan, punong-puno ng pasa at nilabag ang pagkababae, kainosentehan at buong pagkatao sa gitna ng ulan. Parang walang buhay na nakahandusay doon si Princess, hanggang sa unti-unti na siyang nawala ng malay. Sa kabilang dako, labis na ang nararamdamang pag-aalala ni Lando sa kanyang anak. Kabisado niya kung anong oras ito umuuwi, pero ng mga sandaling yon, wala pa rin ang anak niyang si Princess. Kaya kahit nilalagnat pa, tumayo si Lando, kumuha ng payong at lumabas ang kanilang tahanan. Kahit medyo malakas ang ulan, hindi niya alintana yon. Gabi na at nag-aalala siya na hindi pa umuuwi si Princess. Wala na ba dyan ang anak ko, pare? Tanong ni Lando kay Mang Ben. Kumunot naman ang noo nito habang sinasarado ang gate ng school. Kanina pang nakauwi si Princess. Bakit? Hindi pa ba nakakarating sa inyo? Umiling si Lando at mas lalong lumalaki ang pag-aalala. Hindi pa nga. Kahit may sakit ako ngayon, nagpilit akong pumunta rito. Nag-aalala na ako sa anak ko at hindi pa umuuwi.
Tinago ni Mang Ben ang susi at kinuha ang malaki nitong payong. O siya, sige, halika't magtatanong-tanong tayo. Sasamahan kita. Namumutla ka pa oh. Mamaya mahimatay ka dyan kaahanap sa anak mo. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil may katulong na siya sa paghahanap. Kaya naman kahit umuulan, hinanap pa rin nila si Princess. Hanggang sa natigilan sila sa isang patwalk at may iilang taong nagkakagulo roon. Anong meron dyan? Tanong ng kumpare niyang si Mang Ben sa isang lalaking nakikiosyoso. Parang may tao raw dun sa loob ng malaking sako. Wala ngang tumitingin pero yan oh, mukhang titingnan na ng isa. Sagot naman ito. Naningkit ang mga mata ni Lando at bahagyang sumilip sa pinagkakaguluhang sako ng mga ito. Habang binubuksan yon, hindi alam ni Lando kung bakit labis ang kanyang kabang nararamdaman. Nang lumitaw ang maputlang mukha ng isang bata, duguan at habol ang hininga mula sa sako, parang inalisan ng karapatang huminga si Lando. Tabi! Tabi! Garal-galang boses na sigaw ni Lando at mabilis na nilapitan ng kanyang anak. Princess! Princess! Si Papa to! Anong nangyari? Habol ni Princess ang hininga. Halos hindi na rin ito maidilat ang isang mata. Marami pang sugat sa mukha habang nanginginig sa lamig. Desperadong tinanggal ni Lando mula sa sako ang kanyang anak at binuhat sa lugar na hindi ito mababasa ng ulan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling umiyak ng ganoon. Gustong-gusto nang umalpas ang mga matitindi niyang hikbi. Pero alam ni Lando na hindi niya kailangan ng mga sandaling yon. May nangyari kay Princess at kailangan siya nito. Diyos ko! Hindi alam ni Lando kung paano hahawakan ang pinakamamahal niyang anak. Sinong may gawa sa'yo nito? Nanginginig ang mga kamay ni Lando. Gusto niyang yakapin ng mahigpit ang kanyang anak, umaasang mapoprotektahan pa ito. Pero iniisip niya na baka madurog na ito sa oras na higpitan niyang hawak. Lando, bilis! Nandiyan ang tricycle! Isakay mo na si Princess! Bulalas ni Mang Ben sa kanya. Mabilis naman siyang kumilos papunta sa tricycle. Habang nasa biyahe, walang awat na tumutulo ang kanyang mga luha. Minahal, iningatan, at parang buhay niya na si Princess. Hindi niya gustong may mangyaring masama rito. Kapag nawala ang anak niya sa kanyang buhay, parang mawawalan rin ng saysay para kay Lando ang mabuhay pa. Tinawagan ko na yung taga-barangay na kakilala ko. Saad ni Mang Ben sa kanya. Magtatanong-tanong na sila roon kung may nakakita ng walang hiyang gumawa nito kay Princess. Bukas, report mo sa mga pulis ang nangyari sa anak mo. Sasamahan ka namin ng asawa ko. Marahan na lang siyang tumango, pero hindi matanggal ang kanyang tingin sa anak niyang wala pa ring malay. Hindi mahigpit, pero hindi rin naman maluwag ang hawak niya sa kamay ni Princess. Takot na takot si Lando para sa lahat ng nangyayari. Galit na galit siya sa taong may gawa nun, pero mas nangingibabaw ang takot at pag-aalala niya para sa kanyang anak. Kahit na maubos ang ipon niyang pera, gumaling lang ang anak niya, wala nang pakialam si Lando. Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Napatingin agad si Lando dito, umaasa na kahit papaano sabihin nitong ayos ang kanyang anak. Pero sa ekspresyon pa lang ng doktor, tila nandoon na ang masamang balita. Okay lang po ba si Princess? Tanong ni Lando na may pag-aalalang boses. Bakit hindi pa po siya nagigising? Tumango ang doktor at binigyan siya ng isang nakakapanatag ng ngiti. Magiging okay lang ang anak mo. Wala siyang malaking pinsala. No broken bones or internal damages. Oo, malubha ang kanyang mga pasa pero gagaling din naman yan kapag naalagaan ng maayos. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Lando. Pero nandoon pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. Salamat naman sa Diyos. Ngunit bigla niyang napansin ang pagbabago sa mga mata ng doktor. Naging mas seryoso, naging mas kalkulado. Parang muling lumubog ang puso ni Lando. Pero, may problema pa po ba kay Princess? Tanong niya rito. Nag-alinlangan ng doktor sandali bago muling nagsalita. Mayroon pa akong ibang kailangang sabihin sa'yo. Mahirap sabihin at napaka-sensitive. Tumingin ito sa likod, parang sinisigurado kung walang ibang nakakarinig bago lumapit ng kaunti. May natuklasan kaming sugat. Sugat na wala dapat ang ganyang klaseng bata
at maaring magdala ng trauma sa anak mo. May laceration si Princess sa kanyang private na bahagi ng katawan. Parang may paulit-ulit na pumapalo sa kanyang likod habang naghihintay ng kasagutan. Tinutok niya ang mga mata sa doktor. Ang utak niya ay nahihirapang iproseso ang sinabi nito. Laceration? Anong ibig mong sabihin, Dok? Ano ho ba yun? Malubha ho ba? Malalim na huminga ang doktor. Ang mukha niya ay lumambot nang makitang pagkalito at takot sa mga mata ni Lando. May nakitang sugat sa prebadong bahagi ng katawan ng anak mo. Isang lugar na hindi dapat saktan, lalo na ng isang batang katulad niya. Isang punit, isang sugat sa genital na bahagi po ni Princess at may trace din po ng liquid mula sa lalaki. Hindi ko alam kung anong nangyari but I suggest mai-report na agad sa mga pulis ang nangyari sa anak mo as soon as possible. Napapikit si Lando at nanghina ang kanyang mga tuhod. Kung hindi siya hinawakan ni Mang Ben, baka natumba na siya sa sahig ng ospital. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nito? Paano nangyari to? Pumayapa ang boses ng doktor at inilagay niya ang isang mahinahong kamay sa braso ni Lando. Tila sinisikap magbigay ng kaunting ginhawa. Ibig sabihin nito, ang anak mo ay pinagsamantalahan. Hindi aksidente ang sugat. Diyos ko! Parang tumigil ang mundo ni Lando at napaluhod na lang sa sahig. Pare! Usal ni Mang Ben sa kanya at pilit siyang inaalalayan. Parang umiikot ang buong silid at tumulo ang malamig na pawis sa noo niya. Nahihirapan siyang huminga sa kanyang mga natuklasan. Parang umuukit sa kanyang isipan ang mga salitang yon, ngunit hindi niya kayang unawain. Halos mamatay na siya nang makitang ganoon ang kalagayan ni Princess. Pero ang malamang mas matindi pang dinanas ng bata sa walang hiyang gumawa sa anak niya, hindi niya na maipaliwanag kung gaano kasakit bilang isang ama. Pinagsamantalahan ng anak ko? Ang batang anak ko? Tanong ni Lando habang nanginginig ang mga labi. Hindi niya alam kung dahil ba sa sakit niya o dahil sa tindi ng emosyon na kanyang nararamdaman. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Lando. Nalulunod siya sa galit at kawalan ng magawa. Hindi. Imposible. Hindi to pwede mangyari sa prinsesa ko. Diyos ko, iningatan ko ang anak ko. Iningatan ko. Alam kong napakahirap para sa inyo. Lalong-lalo na sa pasyente. Mahinahong sabi ng doktor. Pero ihanda mo na ang sarili mo. Kailangan mong tiyakin na makakakuha siya ng tamang emotional at psychological na suporta, pati na rin ng physical treatment. Kailangan niya ng oras para maghilom lahat ng sugat, hindi lang sa panlabas, dahil mukhang hindi biro ang mga pinagdaanan ng bata. Naramdaman ni Lando na para siyang nawala ng ulirat habang sinusubukang iproseso ang mga sinasabi ng doktor. Ang anak niya, ang kanyang munting prinsesa. Ang mismong ideya na may gumawa ng ganoong bagay rito ay nagpapapuno sa kanya ng galit. Nais niyang sumigaw, magalit, pero ang tangi niyang nagaway umiyak habang mahigpit na hawak ang kamay ni Princess. Anong gagawin ko ngayon? Umiiyak na tanong ni Lando. Sinong may gawa nito sa'yo? Bakit kailangang ikaw? Diyos ko, anong gagawin ng papa? Princess! Marahang tinapik ni Mang Ben ang kanyang mga balikat. Kailangan mong maging matatag para kay Princess. Kailangan kanya ngayon kaya lumaban ka, Lando. Huwag ka mag-alala. Mahanap natin na may gawa niyan sa kanya. Magpapatulong ako sa mga kakilala ko. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos ni Lando ang buhok ni Princess. Labis ang awang nararamdaman niya sa kanyang anak. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nun, ngunit ipinangako niya na magbabayad ito. Lando! Lando, tama na! Awat sa kanya ni Mang Ben at mahigpit siyang hinawakan. Anong klase kang tao? Galit na sigaw ni Lando sa lalaking bumaboy at nanakit sa kanyang anak. Bakit anak ko pa? Walang hiya ka! Mabubulo ka dyan! Diyan nakakainin ng uod ang katawan mo! Salamat na lang sa Diyos na madaling nahuli ang lumabag sa katawan ng kanyang anak at pagkatao. Hindi niya kilala ang lalaki, pero pamilyar sa kanya ito dahil malapit lang sa kanila. Tanging hustisya na lamang ang maibibigay niya kay Princess.
Natutulog pa ba si Princess? Tanong ni Lando pagka-uwi ng bahay. Marahang tumango si Aling Lorna na asawa ni Ben. Oo, natutulog pa pero nalinisan ko na naman. Nakahinga siya ng maluwag. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Kahit sa akin may trauma ang anak ko. Nang magising siya ayaw niyang malapitan siya ng mga lalaki. Masakit para sa akin yun bilang tatay niya. Tumango-tango naman si Aling Lorna. Naiintindihan ka namin, Lando. Naawa naman din ako rito sa anak mo. Sana nga't gumaling na itong si Princess para hindi na rin matakot sa'yo. Namuo ang mga luha ni Lando habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Hindi siya iyaking tao pero iba talaga siguro kapag anak niya na ang pinag-uusapan. Masakit sa kanya bilang isang ama na makitang ganoon ang iniingatan at minamahal niyang anak. Kinagabihan, umalis na rin naman ang mag-asawa. Hindi na din naman kasi pwedeng manatili ang mga ito sa kanila dahil may mga anak din naman na dapat alagaan. Kailangan kasi ng tulong ni Lando sa pag-aalaga kay Princess. Nalalapitan niya naman ang kanyang anak pero palagi itong nakatulala. Kapag hahawakan niya, bigla na lang natatakot at sumisigaw. Hindi naman pwedeng hindi niya hawakan dahil kailangan niyang gamutin ang mga sugat nito. Kaya kapag hindi niya magawa, nahihiyaman si Lando, tinatawagan niya palagi ang asawa ni Mang Ben. Anak, kakain na. Mahina at maingat na sabi ni Lando kay Princess habang pinalalamig niya ang pagkain nito. Tulala ang kanyang anak. Simula nang umuwi ito sa kanila, hindi na ito nagsalita pa. Palagi lang nitong yakap ang paborito nitong stuffed toy. Parang doon lang ito nakakahanap ng kapanatagan. Napalunok si Lando at marahang lumapit kay Princess. Anak, pwede ka bang hawakan ng papa? Hindi naman ito sumagot. Napabuntong hininga si Lando at binitiwan ang pagkain ng kanyang anak. Tanda mo ba dati, ikaw palagi ang nag-aalaga sa akin kapag nagkakasakit ako? Para kang nanay, Princess. Ngayon, ikaw ang may sakit. Sana hayaan mo naman ang papa na mag-alaga sa'yo. Anak, miss na kita. Sana labanan mo ngayon lahat. Lahat ng pinagdadaanan mo. Kasama mo ko palagi, Princess. Nakaupo si Lando sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ang anak na si Princess. Ang masigdang bata para nalang nakatitig sa kawalan. Napapaatras ito sa tuwing may taong mabilis na lumalapit. Anak, sobrang nasasaktan na si Papa na makita ang ganito. Namamaos na sabi ni Lando. Pinunasan ni Lando ang kanyang mga mata gamit ang kamay. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha ngunit wala yung silbi. Hindi niya pa rin talaga napigilan. Nabigo niya si Princess. Dapat nandoon siya. Dapat nailigtas niya ito. Sana hinatid niya na lang ito kahit may sakit siya ng araw na iyon. Princess, bahagyang pabulong ang boses niya at nanginginig sa emosyon. Tumingala ito sa kanya, ang kanyang mukha ay maputla. Wala pa itong sinasabing kahit na ano. Patawarin mo ko, anak. Wala akong nagawa para sa'yo. Bulong ni Lando. Princess, pakiusap, makinig ka sa akin. Pakiusap, hindi kita sasaktan. Anak kita, ako ang papa mo. Hindi kita iiwan. Hindi mo kailangang matakot sa akin, anak. Ngunit kahit na sinasabi niyang mga salita, ang pag-aalinlangan ay gumagapang kay Lando. Kaya ba niya talagang protektahan ito kung nabigo na siya sa una? Wala siyang kapangyarihan para tanggalin ang kadilimang bumabalot sa anak niya ngayon. Wala siyang ideya kung paano ayusin ang nasira sa pagkatao ni Princess. Pangako, Princess, gagawin ko ang lahat. Aalisin kong alaalang yun sa'yo. Buburahin natin ang sakit. Hindi mo na kailangang dalhin pang pasanin na to, Hindi mo na kailangang dalhin pang pasanin na to. Puno ng lambing na sabi ni Lando. Tumingin si Princess sa kanya at lumukot ang mukha nito habang nagsisimulang bumagsak ang mga luha. Papa, natatakot po ako. Parang talim na itinaga sa kanya ang mga salitang iyon. Naninikip ang dibdib niya sa bigat nun pero kailangan niyang kumalma. Kailangan si Lando ng kanyang anak. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Princess. Hindi na ito humiwalay sa pagkakataong yon, ngunit nanginginig pa rin ang mga kamay nito. Umiling si Lando at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Okay lang matakot, Princess.
Labis akong nagsisisi sa mga pinagdaanan mo. Ngunit makinig ka sa akin. Hindi ka nag-iisa dito. Nandito lang ako. Poprotektahan kita. Aalagaan ka ni Papa. Hindi ko nahahayaang mangyari pa sa'yo yun. Tumango si Princess, namumula at namamaga ang mga mata dahil sa labis na pag-iyak. Ngunit may kung anong kurap doon ng pag-asa at tiwala. Ilang saglit pang tinitigan ni Lando ang kanyang anak bago bumulong. Palagi akong magiging papa mo at kahit gaano ka katakot, nandito ako sa tabi mo. Sa mahihinang hikbi, sa wakas ay tuluyan siyang niyakap ni Princess. Sa wakas ay muli niyang niyakap ang kanyang anak. Hinayaan din ni Lando ang kanyang sarili na umiyak dahil alam niya sa sarili niya na sa pagkakataong yon, hindi niya nahahayaang mapahamak pa si Princess. Dahil gusto ni Lando na maghilom talaga ang anak niya lalo na sa trauma nito, palagi siyang nag-iipon ng pera. Humihingi ng tulong para madala ito sa espesyalista. Kahit nangangalaka lang siya ng basura, todo kayod pa rin talaga siya. Lumipas ang 3 taon, kahit papaano, bumuti na rin naman ang kalagayan ni Princess. Nakakapasok na rin ulit ito sa school. Parang mabilis na tumatakbo ang mga araw, buwan at taon. Dalaga na si Princess at nasa high school na. Papa, ano po yan? Tanong ni Princess habang nagluluto ng hapunan nila. Napangiti naman agad si Lando. Aircon anak, ilalagay ko sa kwarto mo para naman presko ka. Galing to sa kalakal at mukhang ayos pa naman. Nirepair ko kanina. Nagpunas ng kamay si Princess at tiningnan ang dalang aircon ng kanyang ama. Papa, wag na lang po. Okay lang naman po sa electric fan lang. Saka, ang mahal niyan sa kuryente, oh. Natawa naman si Lando. Okay lang yan, anak. Akong bahala. Kaya naman nating bayaran ng kuryente natin. Hindi naman siguro to dadagdag ng sobrang laki. Ngiti ka na. May aircon ng kwarto ng anak ko. Hindi na yan pagpapawisan kapag nag-aaral. Napangiti na lang si Princess. Papa talaga, sa kwarto mo na lang po kaya ilagay. Para naman maaliwalas po ang pagtulog mo pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho. Tumawa naman si Lando. Ano ka ba? Hindi na anak. Alam mo namang mahina ako sa lamig. Nang kinuha ko to, ikaw talagang una kong inisip. Sabi ko, ilalagay ko agad to sa kwarto mo sa oras na makumpuni ko na. Papa talaga, mamaya na po yan, ang dungis mo na. Maligo ka po muna. Saad sa kanya ni Princess. Tumango si Lando at binuhat na sa loob ng kwarto ng anak niya ang aircon. Oo anak, mamaya na. Sige, saad ni Princess bago lumabas at bumalik sa kusina. Bahagyang natigilan si Lando at tinanaw ang anak niyang si Princess. Naging mahiyain na ito at hindi na kasing bibo katulad ng dati. Pili na lang din ang mga naging kaibigan. Gayunpaman, masaya siya na unti-unti nang nakakaahon mula sa bangungot si Princess. Anak, halika na. Sumakay ka na sa kolong-kolong. Ihahatid na kita. Saad ni Lando sa kanyang anak. Naglagay ng headband si Princess bago lumabas ng silid. Sige po, nasa na po ang gamit ko? Nagsakay ko na anak. Kaya tara na. Sabi mo, hindi ka pwedeng malate ngayon. Tanong ni Lando at sumakay na. Tumango naman si Princess. Opo, may laban po kasi ako ngayon sa ibang school. Kaya mas maaga raw po dapat. Napangiti naman si Lando. Ang galing-galing naman talaga ng anak ko. Maganda na, matalino pa. Mana lang sa'yo pa. Natatawang sabi ni Princess. Tumaas ang mga kilay ni Lando. Muntik na akong maniwala. Totoo, Papa. Nagkulitan pa silang mag-ama habang papunta sa school. Gano'n naman palagi ang routine nila. Palagi niyang hinahatid hanggang school si Princess. Hindi siya agad umaalis doon. Hinihintay niya pang mag-start ang unang klase bago umalis at mangalakal. Kapag naman susunduin niya, palagi siyang maaga ng 1 oras para hindi maghintay ng matagal ang dalaga niya. Simula kasi ng trahedya, talagang mas naging doble ang pag-iingat niya kay Princess. Mahina pa ang anak niya, lalong-lalo na ang kalooban nito. Ayaw niyang magbigay ng pagkakataon sa kahit na sinong tao na maaaring manakit sa kanyang anak. Tama ng 1 beses at hinding-hindi niya nahahayaan iyon. Sige na po, Papa, papasok na po ako sabi sa kanya ni Princess. Tumango naman si Lando. Sige na, pumasok ka na anak. Panonoorin pa kitang pumasok. Lakad na. Habang nakatambay doon, kausap ni Lando ang mga kakilala niyang tricycle driver na nasa kanto. Nakilala na rin talaga siya dahil ilang taon niya nang ginagawa yon para sa anak niya.
Dapat hinahayaan mong bumiyahe mag-isang anak mo. High school na yan. Saad ng isang driver sa kanya. Ang aga mo pang sumundo, dyan lang naman ang bahay nyo. Umiling naman siya. Hindi na. Mas ligtas kapag ako naghahatid sundo sa anak ko. Nag-iisa lang yung prinsesa ko. Mahirap palitan kapag nawala. Nang makapag-ipon si Lando at tumungtong ng high school si Princess, nagdesisyon siyang ibenta ang dating tirahan. Naghanap sila ng bahay sa Maynila, malayo sa dati nilang lugar. Gusto niya kasing makalimutan na lang lahat ni Princess. Ayaw niya rin na may mga taong magtatangkang magpaalala rito ng bangungot ng nakaraan. Ito nang malamig na gatas at sandwich para sa prinsesa ko. Nakangiting sabi ni Lando at naglapag ng midnight snack ni Princess sa lamesa sa loob ng kwarto nito. Lumingon sa kanya si Princess. May itatanong po sana ako sa iyo, Papa. Gusto ko po sanang pumunta sa prom night. Kaya po kaya natin? Tinaas ni Lando ang isang kilay. Medyo nagulat sandali sa sinabi ng kanyang anak. Promo night? Yun ba yung yung magsusuot kayo ng mga magaganda tapos may sayawan sa gabi? Tumango naman agad si Princess. Opo, Papa, yun nga po. Hindi naman nakakagulat ang tanong pero nagbukas yun ng mga lumang alalahanin at pag-aalala. Mga bagay na pinaghirapan niyang protektahan si Princess. Nagbigay siya ng malumanay ng ngiti at tinangkang pigilan ang kanyang pag-aalala para hindi rin mag-alala ang kanyang anak. Sigurado ka bang gusto mong sumali dyan, Princess? Sigurado ka ba sa desisyon mo? Mahabang gabi yan, marami kayong tao, magsasayaw, malalakas na musika. Komportable ka na ba sa mga ganoong bagay? Malumanay na tanong ni Lando. Iniisip lang naman ni Lando ang trauma na dala ni Princess mula sa nakaraan. Ang mga alaala ng paglabag sa pagkatao nito na nagbigay ng anino sa halos lahat ng bahagi ng buhay ng anak niya. Umuusbong lang ang kanyang protective instinct. Gusto ko lang sanang tiyakin na okay ka na sa lahat ng to. Patuloy ni Lando, ang tinig ay puno ng malasakit at pangangalaga. Alam mo namang hindi mawawala sa akin ang pag-aalala. Alam mo, nandyan lang ako palagi para sa'yo ano man ang mangyari. Pero gusto kong malaman kung handa ka na at malakas na para sa mga ganitong bagay. Kasi kilala mo naman ang Papa. Hindi ako napapanatag pagdating sa'yo, anak. Itinaas ni Princess ang mga mata para salubungin ang kanyang tingin. Papa, wala ka po dapat ipag-alala sa akin. Okay lang po ako. Naka-move on na po ako. Wala na yun sa isip ko. Maaring nakamarka po sa pagkatao ko. Pero mas malakas na po ako sa lahat ng alaalang yon. Yung nangyari po sa akin noon, hindi na po nakaka-trigger sa akin. Hindi na po katulad ng dati. Parang tumalon ang puso ni Lando nang marinig yon mula sa kanyang anak. Alam niyang mahirap ang daan patungo sa pagaling, puno ng sakit. Ngunit nang marinig niyang sinabi yon ng malakas at may kasiguraduhan sa boses ni Princess, parang nagkaroon ng ginhawa sa kanyang kalooban. Marami ka po kayang naitulong sa akin, Papa. Dagdag ni Princess sa kanya. Pinakita mo po sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal, kung paano po ako magtitiwala ulit. Hindi na po ako natatakot, hindi na katulad ng dati. At gusto ko po sanang mag-enjoy, Papa. Gusto ko pong i-enjoy itong buhay na to na hindi iniisip ang lahat ng mga masasamang alaala. Gusto ko po maramdaman na pwede pa akong maging isang typical na teenager. Ngumiti si Lando at bahagyang namuo ang mga luha. Ang sayo ko para sa'yo, Princess. Sisikapin ko na malayo ang marating mo sa buhay. Masaya akong marinig yan. Salamat at hindi ka rin sumuko, Princess. Nagniningning ang mga mata ni Princess. Natunaw na ang huling pag-aalinlangan na nararamdaman ni Lando. May isang problema nga lang po, sabi sa kanya ni Princess. Wala po akong gown, make-up pa. Kaya po tinatanong kita kung kaya natin kasi baka hindi po natin kaya sa budget. Lalo na't sumama naman po ako nung nag-field trip nito lang nakaraang buwan. Lumambot ang mukha ni Lando at inabot ang kamay ni Princess at dahan-dahan yung pinisil. Princess, anak, wala kang kailangang ikabahala. Akong bahala. Sisiguraduhin kong mayroon kang lahat ng kailangan mo para sa prom. Ang gown, ang makeup, kung ano man ang gusto mo. Wala kang kailangang alalahanin. Napangiti agad si Princess. Talaga po? Tumayo naman si Lando. Ikaw ang anak ko at gusto kong maramdaman mong espesyal ka. Ako nang bahala tulad ng laging ginagawa ng papa mo. Niyakap naman siya ng kanyang anak. Salamat po, Papa. Mahal na mahal po kita.
Niyakap ni Lando pabalik ang dalaga. Mahal din kita. At alam mo, ipinagmamalaki kita. Napakatatag mo anak at palagi na nagpapatuloy sa buhay. Nandito lang ako, sisigaw sa lahat ng tagumpay mo ha. Dahil gustong sumali ni Princess sa prom night ng mga ito sa school, nag-ipon pa ulit si Lando. Mahirap lang naman kasi sila. Hindi rin gaano kalaki ang kinikita niya sa pangangalakal. Pero kung may isang bagay na maganda kay Lando, yun ay ang pagiging masinop at matipid. Kaya kapag may kailangan si Princess, na ibibigay niya kaagad. Nag-iisa niyang anak ang dalaga, kaya nakakahiya namang hindi niya maibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Magdamag kang maghihintay sa anak mo, Lando? Tanong ng may-ari ng tapsihan na malapit sa school. Mamayang 12:00 pang tapos ng mga bata dyan sa loob. Okay lang, dito na muna ako. Matyaga naman ako maghintay. Saka para kapag may kailangan si Princess, mapuntahan ko agad. Hindi rin kasi ako mapanatag na ganitong oras wala pa siya sa bahay. Kaya dito na muna ako sa labas ng school para maghintay. Nakangiting sabi ni Lando. Matyaga siya naghintay doon kahit na inaantok, nakaidlip, nandoon pa rin si Lando. Nagising na lang siya na naririnig niya ang ingay mula sa may gate ng school. Kaya mabilis siyang tumayo. Kinuha niya rin ang jacket na para kay Princess. Papa! Nakangiting tawag sa kanya ng anak. Ang aga niyo naman po akong sunduin. Natawa naman ang bantay sa school. Kanina pang hapon nandiyan ang tatay mo, naghihintay. Nakatulong na nga dyan sa bangko sa tapsihan. Naningkit ang mga mata ni Princess. Papa naman, sana umuwi na po muna kayo. Siguradong napagod po kayo sa paghihintay. Okay lang anak. Sinuot niya na agad ang jacket kay Princess. Nakatulog naman ako. Saka kapag nasa bahay ako, mag-aalala lang ako. Kaya naghintay na lang ako dito sa labas ng school ninyo. Habang naglalakad sila papunta sa kolong-kolong, hinawakan ni Princess ang kanyang mga kamay. Ang lamig po ng kamay mo, Papa. Pagkatapos ay hindi ka pa din naman nakasuot ng jacket. Kasi naman, kapag nagkasakit ka po, lagot ka sa akin. Dapat hindi ka na po naghintay sa akin. Natawa naman si Lando. Ano ka ba? Huwag na tayong magtalo. Kahit sabihin mong huwag ako maghintay, maghihintay pa rin ako. Princess! Boses yon ng isang lalaki. Mabilis na napalingon si Lando sa tumawag sa kanyang anak. Tumatakbo papalapit sa kanilang isang binata. Kaya naman, sinamahan niya agad ng tingin. Hindi naman sa hinihigpitan niya si Princess. Talagang nag-iingat lang siya sa mga aaligid na lalaki sa kanyang anak. Marami nang pinagdaanan si Princess at ang maloko ito o masaktan ng kahit na sino ang pinakamatinding iniiwasan niya. James, bakit? Tanong ni Princess sa binata. Inabot nito ang cellphone ng kanyang anak. Naiwan mo sa akin, nakalimutan mo na. Napangiti si Princess. Salamat. Sorry, nawala sa isip ko. Napangiti naman ang binata. Oo, kaya nga hinabol ko. At ang ganda-ganda mo talaga. Tumaas ang mga kilay ni Lando. Oh, ano ngayon kung magandang anak ko? Nanlaki ang mga mata ng binata at bahagyang tumikhim bago inilahad ang kamay. James po, schoolmate ni Princess. Hindi tinanggap ni Lando ang kamay ng binata. Oh, tapos, pakialam ko. At malamang na schoolmate ka nga, di ba? Nandito ka sa prom. Papa naman, huwag mo naman pong barahin. Hinawakan ni Princess ang braso niya bago tumingin kay James at ngumiti. Pagpasensyahan mo na tong papa ko. Mabait naman talaga to. Lakas lang ng bara. Sige na James, uuwi na kami. Salamat sa pagbalik sa cellphone ko. Ngumiti naman si James. Sige, salamat din. Ingat kayo. Tito, ingat po kayo sa pagmamaneho. Pakiingatan po si Princess. Mapaklang tumawa si Lando. Malamang naiingatan ko. Anak ko si Princess. Dati ka bang siraulo? Papa, halika na nga. Naghahamon ka po ba ng away? Natatawa na lang na sabi ni Princess. Natawa na rin si James pero halatang kinakabahan na sa kanya. Para naman kay Lando, mas okay na matakot at kabahan ang lalaking aaligid kay Princess. Para naman matakot din ang mga ito na saktan ng kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Papa talaga, ano naman pong ginawa mo kay James? Bakit mo naman po tinatakot? Natatawang tanong ni Princess habang nagtatanggal ng makeup. Nagmaang-maangan naman agad si Lando. Sino may sabing tinatakot ko siya? Pananakot ba yun? Kinakausap ko lang. Mahinang humalakak si Princess. Papa talaga,
Kaibigan ko lang po si James. Baka kung ano pong isipin mo. Pero sige po, crush po ako pero hindi ko naman po crush kaya wala ka po dapat ipag-alala. Napabuntong hininga si Lando. Okay lang naman sa akin na magkaroon ka ng crush, anak. Dalaga ka na naman. Gusto ko lang na mag-ingat ka at makilala ko ang mga tao, lalo ng mga lalaking nakakasalamuha mo. Kung magkakaroon ka ng manliligaw o ng boyfriend okay lang din. Basta bantay ko at dito ka sa bahay liligawan. Saka gusto ko, yung makakatapos ka muna ng pag-aaral. Yung lalaki may pakialam din sa pag-aaral para naman hindi ninyo masamang maimpluwensya ng isa't isa. Napangiti si Princess sa mga sinabi niya. Wow, ang papa ko, hindi naghihigpit sa akin. So kapag may nanligaw po sa akin, payag po agad kayo? Oo naman, basta ba masunod ang mga kondisyon ko, anak. Kailangan ko rin namang makilati sa mga manliligaw sa'yo. Saad ni Lando. Tumawa si Princess at umakbay sa kanya. Papa, huwag kang mag-alala. Wala ka pong kikilatisin na manliligaw ko. Kasi hindi pa rin naman po ako tumatanggap ng manliligaw. Wala pa po sa isip ko. Busy pa po ako sa pag-aaral at saka sa'yo. Ang tigas na nga po ng ulo mo. Magdadagdag pa ba ako? Tumaas ang mga kilay ni Lando. Hindi naman matigas ang ulo ko, anak. Makulit ka lang talaga, Princess. Natawa naman ang anak niya. Asus, in denial ka pa talaga, Papa. Alam mo, Princess, matagal ko nang iniisip. Mahinahong sabi ni Lando. Kung anong mangyayari tungkol sa'yo. Tungkol sa magiging hinaharap mo kung sakaling wala na ako. Anong mawawala? Kumunot ang noo ni Princess. Ang bata-bata mo pa po, Papa. Saka ang lakas-lakas mo pa. Mas malakas pa po yata kayo sa kalabaw. Nagmamasid ako sa'yo. Minsan kapag tulog ka, tinititigan lang kita tapos naiisip ko kung anong mga posibilidad sa hinaharap. Patuloy ni Lando at huminga ng malalim. Iniisip ko, ano kayang klaseng lalaki ang pipiliin ng anak kong ito? Ano kayang mukha ng lalaking mamahalin ng prinsesa ko? Mukha kayang unggoy? Papa naman! Natatawang sabi ni Princess. Natawa na rin si Lando. Siyempre, kapag mukhang unggoy, hindi naman ako papayag. Ang ganda-ganda ng prinsesa ko, sa unggoy ko lang ipapakasal. Pero ang totoo, gusto ko lang tiyakin na nauunawaan ka ng lalaking magugustuhan mo. Gusto ko ng lalaking maiintindihan lahat ng bahagi mo. Hindi lang yung personalidad mo ngayon, kundi pati na rin ang nakaraan mo. Alam kong nagbagong buhay na tayo, anak, pero alam kong nasa alaala mo pa rin yon. At kung mag-aasawa ka sa hinaharap, hindi mo maiiwasang hindi masabi ang nakaraan mo. Marahang tumango si Princess. Opo, iniisip ko rin po yan, Papa. Minsan, kung sakaling maghanap po ako ng lalaking mamahalin, magiging tapat po ako sa nakaraan ko. Ayoko rin naman po kasi ng may tinatago. Kung sino man po ang magiging asawa ko sa future, gusto ko pong alam niyang lahat. Mag-ama nga silang dalawa ni Princess. Alalahanin ito kung ano ang alalahanin niya. Gusto lang naman kasi ni Lando na maging maingat sa lalaking pipiliin ng kanyang anak. Gusto niya ng isang lalaki para kay Princess na hindi makikita ang nakaraan nito bilang dumi sa pagkatao ng kanyang anak. Biktima lang noon si Princess at kung mapupunta ang anak niya sa maling lalaki, hinding-hindi mapapatawad ni Lando ang sarili. Alam kong marami ka pa rin dinadala sa kalooban mo, anak, kahit na alam kong maayos ka na. Dagdag pa ni Lando. Ang mga bagay na pinagdaanan mo, hindi nawawala ang mga yan, hindi ba? Kahit pa natutunan mong itago ang mga yan. Pero anak, gusto kong malaman mo na nararapat kang magkaroon ng isang tao na magmamahal sa'yo. Sana yung katulad ko ang piliin mo, anak. Sumandal sa upuan si Princess. Sige po, Papa. Hahanap din po ako ng mga ngalakal. Nanlaki naman ang mga mata ni Lando. Anong mga ngalakal? Ikaw talaga. Gusto mong maging nurse, hindi ba? Humanap ka ng doktor, anak. Ikaw talaga. Sige na nga. Huwag na pala katulad ko. Tawang-tawa naman si Princess. Papa, wala naman pong masama sa pagiging mga ngalakal, hindi ba? Manahimik ka. Tumigil ka, Prinsiditay. Bulalas ni Lando sa palayaw ng dalaga. Basta pumili ka ng lalaking handang tanggapin ang nakaraan mo, na maghihintay sa'yo, na maiintindihan niya ang mga bagay tungkol sa'yo. At kailangan ko siyang makitang may malasakit sa'yo, Princess. Higit pa kaysa sa kaya kong ibigay. Mabilis na tumingala si Princess sa mga salitang iyon. Mataman siyang tiningnan ng kanyang anak. Hindi siguro makapaniwala na masasabi niya iyon.
Pero yun talagang katotohanan sa kagustuhan ni Lando. Gusto niya ng lalaking higit sa kanya. Gusto niya ng lalaking higit na makapagbibigay ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang prinsesa. Higit pa po sa kaya mo, Papa? Tanong ni Princess sa kanya. Papa, wala na pong makakahigit sa inyo. Kayo po kaya ang standard ko pagdating sa lalaki. Tumango si Lando. Standard mo ako dahil inaalagaan at minamahal kita ng mabuti, anak. Oo, higit pa sa akin. Mahal kita, Princess. Palagi kitang mamahalin. Ngunit hindi ko kayang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Hindi na akong matanda na ako. Kasi anak, iba naman ang pagmamahal ng isang asawa at ng isang ama. Kailangan mo ng isang tao na tatayo sa tabi mo sa paraan na hindi ko kayang gawin. Isang tao na hahawakan ka kapag dumating ang dilim at magpapaalala sa iyo araw-araw na karapat-dapat kang mahalin anuman ang nangyari sa nakaraan mo. Nais ko lang na maging ligtas ka, Princess. Dagdag ni Lando. Nais ko na magkaroon ka ng isang tao na nauunawaan kung anong ibig sabihin ng makasama ka. Natatanggapin ng lahat, ang mga kahinaan mo, ang mga pangit sa'yo, ang iyong nakaraan, ang iyong mga takot at pipiliing mahalin ka pa rin. Ayoko may makasakit pa sa'yo. Parang hindi ko na kakayanin, anak. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Princess at bahagya siyang niyakap. Alam ko pong palagi kayong nag-aalala. Kaya hindi rin po ako nagmamadali sa mga desisyon ko kasi hindi lang naman din po ako masasaktan kundi pati po kayo. Marami akong natutunan mula sa lahat ng nangyari. Kaya maingat na rin po ako ngayon. Hindi mo po kailangan mag-alala sa akin. Sisikapin ko pong makapili ng maayos na lalaki para sa akin, Papa. Hinagod niya ang likod ng kanyang anak. Nagtitiwala ako sa iyo, Princess. Gusto ko lang na mahalin ka sa paraang nararapat sa iyo. Kung pwede lang ibigay sa iyo ang mundo, nagawa ko na sana, anak. Nababawasan ang mga alalahan ni Lando dahil hindi naman padalos-dalos ang kanyang anak. Gusto niyang mapabuti si Princess, kaya hanggat may kaya siyang gawin para mapabuti ang buhay nito, gagawin niya para lang maging mabuti ang kalagayan ng nag-iisa niyang prinsesa. Kaya sa mga lumipas na taon, yun palagi ang damdaming bitbit ni Lando. Palagi niya ring hinihiling sa Diyos na sana ay bigyan siya ng maraming oras sa buhay. Na magamit niya ang buhay na yon para lang protektahan ang prinsesa niya. Na kung hindi niya maiwasan na hindi ito masaktan ng kahit na sino, at least nandoon siya para maging sandalan ng kanyang anak. Papa! Umiiyak na tawag ni Princess mula sa kabilang linya. Papa ko! Mabilis na nabitiwan ni Lando ang kinakalas na electric fan. Bakit, anak? Anong problema dyan? Nasa kolehiyo na ang kanyang anak. Nursing ang kinuha na itong kurso at may OJT ito sa Baguio. Medyo may kamahalan pero nagpursige pa rin si Lando lalo na't pangarap yon ng kanyang anak. Pero kapag mga ganoong pagkakataong nalalayo ang dalaga sa kanya, hindi niya talaga maiwasang mag-alala. Wala naman po masyadong problema, Papa. Garal-galang boses na sabi ni Princess. Namimiss lang po kita, Papa. Hindi napigilang tumawa ni Lando. Susmiyo kang bata ka. Akala ko kung ano na. Kung may problema ka dyan, kahit wala akong pera, mapapasugod talaga ako dyan. Tumahan ka na. Miss na rin kita. Ayusin mong OJT mo dyan para makabalik ka na rito. Narinig niya ang hikbi ni Princess. Kumakain ka po ba dyan? Mamaya hindi ka pala kumakain. Mamaya hindi ka na nagluluto dyan. Ang tigas-tigas pa naman ang ulo mo. Muli siyang tumawa. Hindi po, Nurse Princess. Kumakain po ang papa mo sa tamang oras. Kapag hindi kumain, mapapagalitan ng anak na masungit. Sumagot naman agad si Princess. Opo, papagalitan po talaga kita. Lagot ka po sa akin pag uwi ko kapag nabawasan yung bilbil mo. Alam ko po yan, Papa. Napailing na lang si Lando. Alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang anak. Mas nararamdaman niya yon nang malayo ito sa kanya. Sanay kasi ito na hatid sundo niya, kaya ngayong nasa malayo, namimiss ang mga ganoong kilos ni Lando. Papa, graduate na po ako. Papa, proud ka na sa akin yan? Ngiti-ngiti na tanong ni Princess sa kanya. Napangiti rin si Lando at naluluhang pinagmasdan ng anak. Palagi naman akong proud sa iyo, anak. Niyakap siya ni Princess. Salamat po talaga, Papa. Maraming salamat sa lahat.
Kapag naging registered nurse na ako, aayusin ko pong trabaho ko. Para titigil ka na rin po sa pangangalakal. Umiling naman agad si Lando. Maging nurse ka. Ako, magiging mangangalakal pa rin ako. Yun ang libangan ko. Huwag mo nang ipagkait. Sige po, bigyan ko na lang po kayo ng apo para may libangan kayo. Natatawang sabi ni Princess. Nanlaki agad ang mga mata ni Lando. Humagalpak naman ng tawa ang kanyang anak na wala talaga sa hulog kung magbiro. Alam niya namang puro ganoon lang ang biro nito, pero wala pa rin talagang balak mag-asawa. Naiisip ni Lando na sa mga edad na 25, mag-aasawa na si Princess. Pero lumipas ang mga taon, halos lumagpas na rin sa kalendaryo ang edad, kahit boyfriend ay wala pa rin ang kanyang anak. Anak, namumuti ng buhok ko. Wala ka pa rin naipapakilala sa aking boyfriend. Saad ni Lando rito. Hinaplos naman ng kanyang anak ang buhok niya. Wala pa nga ho akong nakikitang mga ngalakal na katulad mo, Papa. Muntik niya na itong makurot sa tagiliran. Puro kakalokohan. Hindi ako nagbibiro. Aba, Princess, mag-asawa ka na. At gusto ko na rin namang magkaapo. May boyfriend naman po ako, Pa. Hindi niya lang po alam. Sabi pa ni Princess sabay ngiti. Tumaas ang mga kilay ni Lando. Gusto mo pero hindi ka gusto? Tumango naman ito. Parang gano'n na nga ho, Papa. Crush ko ho yun sa ospital. Matagal na, kaso wala po yatang effect ang beauty ko. Napabuntong hininga na lang si Lando. Hindi niya papakialaman ang kanyang anak sa pipiliin itong lalaki. Damdamin naman ito yon at ang mahalaga lang sa kanya, hindi masaktan ng anak niya. Kaya nang ipakilala ni Princess sa kanya si Nathan bilang boyfriend, hindi naman siya tumutol. Kinilatis niya at mukhang mabait naman ang binata. Alam din ito ang nakaraan ng kanyang anak at tanggap nito iyon. Nagkaroon din ng isang taong relasyon ng dalawa. Nakikita niyang masaya naman ang kanyang anak. May balak na ngang magpakasal ang mga ito dahil kahit naman bago pa magkaroon ng relasyon ng dalawa, magkakilala na talaga umpisa pa lang sina Princess at Nathan. Pero isang araw, napansin na lang ni Lando ang pagbabago sa kanyang pinakamamahal na anak. Madalas itong matamlay, pagod at namamaga ang mga mata. Alam ni Lando na hindi lang yon dahil sa duty sa ospital. Kilala niya ang kanyang anak. Alam niya kung kailan ito may problema at kung kailan wala. Anak? Tanong ni Lando at marahang binuksan ang pinto ng kwarto ni Princess. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Halika na, kumain ka na. Marahang umiling si Princess habang nakahiga. Wala po akong gana, Papa. Napabuntong hininga si Lando. Pwede kang magsabi sa akin kung may problema ka. At kung may problema ka, huwag mo sanang pabayaan ang sarili mo. Kumain ka pa rin. Kailangan mo ng lakas. Alam kong nakakapagod ang duty mo sa ospital. Hindi ba sa operating room ka ngayon? Bahagyang bumangon si Princess. Ang corny naman po kasi mag-share ng love life sa inyo, Papa. Huwag niyo na pong tanungin. Simpleng away lang naman. Magkakasundo din po kami. Pinamiwangan niya ito. O sige, kung ayaw mo mag-share, ayos lang sa akin. Hindi na kita kukulitin. Pero utang na loob, kumain ka na. Nagluto pa ako para sa'yo. Kapag hindi ka pa tumayo dyan, papaluin kita. Wala akong pakialam kahit matanda ka na. Hindi na napigilang tumawa ni Princess. Papa naman. Isa! Banta ni Lando. Tumayo naman agad si Princess. Heto na po, tatayo na. Napangiti naman siya ng tumayo na ito. Pinaghain niyang kanyang anak. Pinagbalat na rin ni Lando ng mga hipon kahit alam niyang kaya naman ito. Binigay niyang lahat ng hipon kay Princess dahil alam niyang paborito nito iyon. Gulay na lang ang kanyang kinain. Basta makita niyang busog at hindi malungkot ang anak niya, masayang masaya na si Lando. Pero kapag nakikita niyang tinatapakan ang pagkatao ni Princess, kahit mangangalaka lang siya, hindi siya papayag. Ayos na ba to, anak? Tanong ni Lando sa kanyang anak habang inaayos ang suot niya. Inayos ni Princess ang manggas ng kanyang polo, pati na rin ang buhok niya. Ayan, ayos na po. Ang pogi-pogi talaga ng papa ko. Napangiti naman siya. Pogi talaga dapat. Mana ka kaya sa akin. Ang ganda-ganda mo rin, prinsesa ko. Sa araw na yon, pupunta sila sa isang restaurant. Makikipag-meet sila sa mga magulang ni Nathan. May balak na kasing magpakasal, sina Princess at Nathan.
Supportive naman si Lando kaya yon at talagang ginawa niyang presentable ang sarili para humarap sa mga magulang ng boyfriend ng anak niya. Pero pagdating ni Lando sa mamahaling restaurant na yon, kitang-kita niya na agad ang pag-ayaw ng mga ito sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang prinsesa. Wala kang mama? Hindi makapaniwalang tanong ng nanay ni Nathan. Umiling naman si Princess at magalang na sumagot. Iniwan na po kami ng mama ko simula bata pa. Bakit iniwan? Tanong pa ng ginang sabay tingin naman kay Lando. Hindi niya alam kung sasagutin niya ba o hindi dahil hindi naman yon ang klase ng kwento na gugustuhing marinig ng ibang tao. Pero nang tingnan ni Lando ang kanyang anak, mukhang panatag naman itong maging totoo lang siya. Iniwan niya ako kasi ayaw niyang buhayin ko lang siya sa pagiging mangangalakal ko. Mas malaki pa kasi ang kinikita niya nun sa club kaya bumalik na lang siya. Mahinang sabi ni Lando. Kumunot ang noo ng nanay ni Nathan. Ano? Nagtatrabaho sa club ang nanay ni Princess? At ikaw naman, hamak na mangangalakal lamang? This is ridiculous. Ma! Hindi napigilang bulalas ni Nathan. Tumahimik si Lando. Hindi niya nagustuhan ang mga sinabi nito. Wala siyang pakialam sa pag-uugali ng nanay ni Nathan. Ang tanging tiningnan niya lang ang kanyang anak na si Princess na natahimik na lang din. Hindi niya mabasa kung ano ang nararamdaman nito o kung ano ang iniisip. What? Naiiritang tanong ng nanay ni Nathan. Anak, hindi ka man lang nakapili ng babaeng may maayos na family background. Bakit ganito pa? Anong anak ng mga ngalakal at anak pa ng pokpok? Mama, hindi nakakabawas ng pagkatao ni Princess ang mga yan. Sinubukan pang ipagtanggol ni Nathan. Disenteng babae pa rin si Princess. Nurse siya at isang professional, kaya wag niyo po siyang ibababa ng ganyan. Kumuyom ang mga kamao ni Lando. Gusto niya na lang tumayo at hilahin ang kanyang anak palayo sa pamilya ni Nathan. Hindi niya gusto ang tabas ng dila ng mga magulang ng binata. Hindi na rin yata siya papayag na maikasal pa ito kay Nathan. Ngunit bago niya pa magawa lahat ng kanyang mga iniisip, nagsalita na si Princess. Mawalang galang na ho, Mrs. Perez. Puno ng paninindigan na saad ni Princess. Sa nanay ko pong tinawag niyong pokpok, dinala niya lang po ako sa tiyan ng 9 na buwan at iniluwal dito sa mundo. Pero hindi po siya naging ina sa akin at hindi po ako lumaki sa kanya. Tatay ko po ang humubog sa buong pagkatao ko, kaya masasabi ko po na magandang family background ko. At ano pong problema kung mangangalaka lang po ang papa ko? Binuhay niya po ako sa trabahong yon. Binigyan ng bahay, ng mga laruan, ng pagkain, kahit aircon po sa kwarto, kahit nakalakal niya lang. Pinakinabangan ko po ng matagal. Napagtapos niya po ako sa pag-aaral sa basura ng iba, sa mga bagay na tinatapon lang po ng ibang tao. Pasensya na po, pero hindi naman po ako papayag na basta nyo na lang pong bastusin ang tatay ko. Mahal na mahal ko po ang papa ko at dinala ko po siya rito para makilala nyo po siya at maipakita ko po sa inyo ang taong nagpalaki po sa akin kung bakit po ako ngayon ganito. Ngayon, kung hindi nyo po matatanggap at hindi nyo po kayang respetuhin, mas mabuti pa pong umalis na lang kami at mas mabuti pa po na wala nang matuloy na kasal. Tumayo na si Princess at hinawakan ang braso ni Lando. Papa, tara na po. Marahang tumayo si Lando at nagpadala sa hila ng kanyang anak. Namangha siya sa tapang na ipinamalas ni Princess. Masaya siya na ganoon siya nito pahalagahan pero malungkot dahil alam niyang mahal nito si Nathan. Princess, teka lang. Tawag ni Nathan sa dalaga. I'm sorry sa ginawa ng mama ko. Umiling naman si Princess. Nathan, si Papa na lang ang meron ako. Kapag may nanghamak sa pamilya ko, hindi ako nagpapatawad. Pasensya na pero sagad na ako sa mga magulang mo. Tanggap mo ako pero hindi nila ako tanggap. Kapag pinilit nating magpakasal, hindi tayo magiging masaya. Nang makasakay sila sa taksing mag-ama, doon palang umiyak ang kanyang anak. Walang ibang nagawa si Lando, kundi yakapin na lang si Princess. Ayaw niyang maghiwalay ang dalawa, pero naisip niya rin na hindi ito lubusang magiging masaya kung hindi ito tanggap ng pamilya ng lalaking mahal nito. Yun ang mga damdamin na hindi niya maiiwas ang kanyang anak.
Kahit ano pang pagpoprotekta ang gawin ni Lando kay Princess, makakaramdam pa rin ito ng sakit at pagkabigo mula sa ibang tao. Gayunpaman, alam din ni Lando sa sarili na nandoon pa rin siya sa tabi ng dalaga. Aalalay para muli itong makabangon at makapagsimula muli. Kaya nang magkaroon ulit ito ng boyfriend, sinuportahan niya na lang ulit. At sa kabutihang palad, nakatuluyan at pinakasalan naman ito ng doktor na naging pangalawa nitong kasintahan. Kahit nakapag-asawa na, hindi pa rin siya iniwan ng kanyang anak. Kasama pa rin siya sa bahay, kaya kasundong-kasundo niya ang kanyang manugang at kasama siya sa pagpapalaki sa kanyang mga apong matitigas ang ulo. Lalabas lang naman ako kasama ng friends ko. Bakit ba ayaw niyo akong payagan? Ang old-fashioned ninyo. Hindi niyo naman ako naiintindihan. Sigaw ni Ara, ang kanyang apo. Nagsalubong ang mga kiling ni Princess. Ara, wag mo akong sagutin ng ganyan ha. Ako pa rin ang mami, kaya ako pa rin ang masusunod. Humarap sa kanya si Ara. Tila naghahanap ng kakampi. Lolo, si mami sobrang higpit. Gusto ko lang naman pong gumala. Wala naman po akong gagawing masama. Napabuntong hininga si Lando. Makinig ka na lang sa mama mo. Delikado raw ang panahon ngayon. Saka wag mong sagutin ang mama mo. Masama yan na po. Lolo naman eh. Tumulo na ang mga luha ni Ara at umakyat na sa hagdan. Napailing na lang si Princess. Makikipagkita lang yun sa boyfriend niya. Akala niya hindi ko malalaman. Hindi napigilang tumawa ni Lando. Wag mo nang higpitan anak. Hayaan mo ng aking apo. Mabait naman si Ara, saka laging magaling sa klase. Kahit na papa, sabi ni Princess at bahagya pang napairap. Kilala mo naman po ako. Okay, hindi mo po ako hinigpitan ng kabataan ko. Pero ibang bata po yang si Ara, masyadong malihim. Kung mas open po sana siya sa akin, mas confident po akong maging maluwag sa kanya. Kasi hindi ang dami-dami niyang tinatago na umaabot na sa point na nagsisinungaling na siya. Nahuli ko, dinidinay pa. Medyo na-stress na po ako sa batang yan. Kung kailan po ako buntis, saka pa pasasakitin ang ulo ko. Ang bata-bata pa may boyfriend na. Mahinang tumawa si Lando at pinagmasdan ang kanyang anak. Masaya siya na nagkaroon ito ng sariling pamilya. Buo, magulo, pero masayang pamilya. Hangad niyang kapag dumating ang panahon na wala na siya, sana ay si Princess naman ang alagaan ng mga anak nito. Nang sa gayon, mapanatag ang kanyang puso kahit saan man siya naroroon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagkakamali ng ibang tao sa atin ay hindi dapat maging lamat na sisira sa ating mga pagkatao. Bagkus, isang lamat lamang na kahit nandyan ay mananatili pa rin tayo na matatag at buo hanggang sa huli. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.